Una sa ating mga balita, umaasa ang Malacanang na maipapasa na ng Kongreso ang joint resolution para mabigyan ng pamahalaan ng karagdagang kapangyarihan. Ito'y upang tugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa sa susunod na taon. Sinabi po ito ni Pangulong Aquino sa paglulunsad ng solar rooftop project sa isang mall sa lungsod Quezon. Dito binigyang diin ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa renewable energy resources. Tiniyak din po ng Pangulong Aquino na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para masolusyonan ang problemang may kaugnayan sa power crisis. Ang karagdagang ulat mula kay Elena Luna. Umaasa si Pangulong Aquino na mamadaliin ng Senado ang pagpapatibay sa joint resolution na magbibigay ng karagdagang otoridad sa kanya para tugunan ang magiging kakulangan sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Inihayag ito ni Pangulong Aquino sa kanyang pagdalo sa paglulunsad ng pinakamalaking rooftop solar power plant sa mall sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Just recently, the House of Representatives Committees on Energy and Ways and Means approved a joint resolution authorizing the national government to contract additional generating capacity to prevent this shortage. We are hopeful that both the House and the Senate will approve the joint resolution we requested sooner rather than later in order to give the national government enough time to contract the necessary reserves. In the long term, our goal remains the same, to ensure a reliable, preferably clean, and reasonably priced power supply. Matatagpuan sa multi-level parking ng SM North EDSA sa Quezon City ang 5,760 na solar panels. Kaya nitong makabuo ng 1.5 megawatts na enerhiya na sapat para gamitin sa 16,000 ilaw, 59 na escalators at 20 elevators ng mall. Katuwang ng SM sa proyektong ito ang pribadong kumpanyang Solar Philippines. At noontime today, the 5,760 solar panels on SM North EDSA will generate nearly 1.5 megawatts, or more than enough to power 1,000 homes. Ayon sa Pangulo, ang napipintong problema sa kuryente ay hindi kayang bunuin ng gobyerno lamang. Pinasalamatan niya ang kumpanyang SM sa aktibong pakikibahagi sa panawagan ng gobyerno. We are aware that you are no stranger to initiatives like this. From moving to the use of non-fluorocarbon refrigerants to reducing the electricity consumption of 27 malls by 30.6 million kilowatt hours in the span of a year. From participating in the interruptible load program and helping to free up power when supply is tight, to this solar rooftop project, SM is indeed deservedly becoming recognized for its good practices in energy and environment. Hinihikayat niya ang iba pang pribadong kumpanya na subukan din ang renewable energy. Ipinaalala ng Pangulo na ang insentibong ibinibigay ng gobyerno ay oportunidad na dapat samantalahin ng iba pang pribadong sektor. We encourage all investors to study their options carefully and act before the cap on renewable energy has been met. Nakatakda ring magtayo ng mga solar panels sa SM Mall of Asia at Dasmariñas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.